Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. Ako'y nagbabalik ulit. Second vlog ko po ito. Second na video. Kailan mo ba yung last video ko? 1 month ago ata yun. Alam niyo naman, si Recovering po, yung aking, alam niyo na mga kaibigan ko dyan sa YouTube. Shoutout, i-shoutout ko muna yung mga taga Hong Kong kasi may hindi magandang nangyari ngayon. Ito, mga 2 hours ago or 1 hour ago. About kay dating Pangulong Duterte, mga kabayan ko. Pasensya na doon sa naririnig nyo, may mga karpintero eh. Sila Shinjin, sila Cha, sila Master Michi, si Jane, and then si Coach NB, mga kababayan ko, at saka iba pang mga taga Hong Kong dyan. Kasi isang araw, nandyan si Pangulong Duterte. Dating Pangulong Duterte, di ba? Pasasalamat yun. At sa Maynila, sila Ate Ruby, si Cherry, si Oxy, si Nana Eva, si Juban, sino pa ba? At taga Singapore, si Bib, si Eileen Cabanilla, taga Macau, si Evelyn, mga kababayan ko, si Oxy pala, si Grace, binabati ko rin. Sino pa bang dyan? Sila Eldong, at saka sila sino pa ba yon? Yung si Rebs, mga kababayan ko. At yung mga naging subscribers ko pa rin, mga kababayan ko. Ako yung nagre-renew pa rin sa inyo kahit ako'y seldom na lang mag-live o hindi ako nagla-live mag-vlog, mga kababayan ko. Ito ang system, mga kababayan ko. Dumating si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, sa Terminal 3, mga kababayan ko. Sa Ninoy Aquino Terminal 3, mga kababayan ko Ayun, nakaabang na pala ang CIDG to arrest him. Ayun, itong administrasyon na Marcos na walang utang na loob, pinalibing ni dating Pangulong Duterte si Senior Marcos. O anong kapalit, mga kababayan ko? May kapangyarihan ng Pangulo na nakaupo ngayon na pwede i-reject yung mga Interpol na yan, mga ICC na yan. Supposed to be, hindi naman tayo member na ng ICC. Bakit meron pa? O ito, system, mga kababayan ko. O inabangan nga si Pangulong Duterte ng CIDG, mga pulis yun, siyempre. Wala po siya sa Camp Crame. Nasa Villamor Air Base po siya ngayon, si Pangulong Duterte. Siyempre, may runway yon. Idediretso na ba sa The Hague si Pangulong Duterte? The Hague is, doon ang ICC naka-base sa Netherlands, mga kababayan ko. Naghahanap ang mga pulis or I don't know kung sino mga ng C-130 na papunta. What I know, ididiretso na raw Yun ang sabi, ididiretso na sa The Hague, mga kababayan ko. Doon siya ita-trial, mga kababayan ko. Medyo kumalma lang tayo yung mga supporter ng Duterte, dating Pangulong Duterte, mga kababayan ko. Tayo na lang manghusga itong darating na Mayo sa 2025. Although, ang alam ko, sa opinion ko lang, may mga mananalo naman doon sa mga bata ni Pangulong Marcos. May mananalo diyan, pero wag naman sana maging 12 manalo. Sana doon sa Lucky 9 na in-endorse si Pangulong Duterte, mga 4 man lang doon o 5 manalo para maging konting balanse tayo, mga kababayan ko. Ayun, tagumpay na sila. Semi-tagumpay ito, mga kababayan ko. Na-targetan nila si Pangulong Duterte. Second, si BP Sara naman kasi impeachment. Either itong buwan na to or sa July pa raw ang magiging impeachment trial, mga kababayan ko. Talagang iniisa-isa nila ang mga Duterte. Mind you, reminder lang, may 2 Duterte pa ho. Si Baste Duterte at saka si Pulong Duterte. Isunod nyo na rin yan, maghanap kayo ng mga kaso para maubos ang mga Duterte. Kayo mga tuwan-tuwa mga Insamada vlogger, mga kababayan ko, sige, okay lang yan. Pero umaandar naman ang justice system natin dito sa Pilipinas. Bakit iti-turn over pa ng gobyerno natin na ito, ng bulok ng gobyerno to, na yung isang kapwa natin Pilipino itatrial sa ibang bansa? Meron bang warrant of arrest na hinanda o pinakita man lang sa dating Pangulong Duterte? Kasi parang parang samot-sari na, may cover up na. Yung budget natin binababoy ng Kongreso at may ibang congressman talaga na
harap-harapan na nagbo-vote buying. O isang video, isang araw, yung congresswoman dyan sa Batangas, ayuda ba yan o akap ba yan o talaga namimigay siya ng pera, magi-eleksyon na. Purely, that is vote buying, mga kababayan ko. Itong COMELEC na inutil naman to, ang sabi raw, within 30 days or 10 days, dapat wala nang magbibigay ng ayuda. Maski na dapat talagang pinagbawal yan. Ayan, i-update natin. Galit agad. Siyempre, asawa si Hanilet Duterte, Abansenya ba yan, yung asawa ni Pangulong Duterte, na dapat maging maganda ang treatment. What I know, ididiretso na to sa dahig, mga kababayan ko, si Pangulong Duterte. Dapat magsama siya ng mga entourage niya. Hindi pwede kasi 80 anyos na po si Pangulong Duterte, mahina na. Ina-assist na nga siya ng paglalakad eh. Ayan grabe itong gobyerno to. Si Bongbong, walang utang na loob talaga. Grabe, panahon na lang ang maghuhusga sa iyo, Pangulong Marcos. Ewan ko sa iyo. Nabudol mo na nga kami. Dami mo mga... ewan ko. Basta i-update ko na lang kayo, mga babayan ko. Ayoko lang kasi mag-live eh. Baka makapagmura pa ako sa bagay. Di man ako nagmumura, mga kababayan ko. Kaya lang, yung pagtrato kay Pangulong Duterte, hindi maganda talaga. Inabangan siya, mga kababayan ko. At itong PCO na to na wala pa raw na mga warrant of arrest, nagsinungaling sila, mga babayan ko. Tinatago sa taong bayan yung issue about kay dating Pangulong Duterte na kasi pag ang Interpol nag-abang, mga babayan ko, kaya kailangan tayo mag-cooperate kasi Interpol na yan through ICC. Tataka lang kung di na tayo member Dapat bago inipad si Pangulong Duterte, magkaroon muna ng mga mga court debate muna. Bakit yung dadalhin to? Si dating Pangulong Duterte, hindi naman tayo member. Where is the warrant of arrest? Etc. etc. Kumalma lang tayo, mga babayan ko. Ayoko yung magkagulo tayo Yung maghati-hati tayo Sa bagay, lang talaga, tadhana na lang or ang maghuhusga sa administrasyon na bulok na to na binaboy yung pera natin pinamimigay lang sa mga kung sino-sino lang. Sana kung pantay-pantay yung akap-akap na naix na yan. Yung mga tupad-tupad na yan. Tingnan mo, 15 ang nagwawari sa isang lugar yan. Sa isang lugar lang. Nagtatanong lang kami, mga babayan ko, kung totoo ba napupunta lahat-lahat sa mga tao yung mga akap na yan. Di ba? Tingnan mo, direct galing Hong Kong si Pangulong Duterte. Talagang inabangan na. Itong oras na to, alas 10. Gabi na ngayon. Siyempre, gabi. Hapon pala. Mamayang gabi itong vlog ko, mga babayan ko. Ilang mga babayan ko, yung mga taga Hong Kong dyan, relax lang kayo. At saka mga ibang OFW natin sa ibang bansa, huminahon lang tayo. Nahirap na yung magkagulo Ito yung gaganti natin sa administrasyon ng bulok na binaboy yung ating gobyerno. Ito, mag-shade natin yung Lucky 9 or si Dr. Richard Mata para sinama na yung Pangulong Duterte. Huwag yung sasabihin, si Ipe, di mo marunong yan Kaya nga protest vote Kailangan natin gumanti rin tayo sa pamamagitan ng pagboto, mga kababayan ko. Hayaan na lang natin itong bulok ng gobyerno to kung ano magiging kapalaran ng dating Pangulong Duterte na maganda naman ang ginawa niya. Although wala naman perpektong gobyerno, mga kababayan ko. 2016 to 2022, medyo tumahimik ang bayan natin. Hindi naman talaga perpekto. May mga krimen din nangyayari. Pero itong panahon ng itong bulok na gobyerno ni Marcos, mga kababayan ko, lahat sila nagdi-deny. Kidnapping, yung mga pulis na involved, may tanimbala na naman, kawawa naman yung Makalawa ata 3 days ago na may bala daw, wala naman pala, yung pala, ang target yung envelope na puno ng dollar. Sinibak yung 3 pulis sa babae. Ibig sabihin, totoo na nagtatanim sila ng bala. Kaya mag-iingat din kayo yung mga umaalis na ng bansa. Particular sa mga OFW natin yan, baka perahan lang kayo dyan. May bala po kayo. Di ba?
Kaya mag-iingat po kayo mga babayan ko. Dito sa atin, ang immigration, minsan mga ansusungit eh. Mabuti pa sa ibang bansa, hello sir, what is your purpose? O yun lang, pero sa atin sa kayo pupunta ho, mga tanong-tanong din sa immigration, grabe. Kaya pagdasal natin si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte na maging maayos naman. At ang sabi sa balita rito, naghahanap na ng C-130 patungong Dahig para doon i-trial. Sa hotel titira si Pangulong Duterte, hindi siya ikukulong po. Sa hotel accommodation po yun. Siyempre, baka isama niya sana ipasama yung asawa niya si Hanelet. Ayun. Ganun talaga mga babae kayo, panahon lang Pero baka doon sa trial, maging not guilty siya. Yung Matubato nga in-interview siya mga babayan ko, ang sabi niya, yung mga napatay po namin, siguro mahigit mga 30, 100. And then tinanong si Matubato ng isang reporter, may napatay na ba ako kayo? Ang sagot ni Matubato, wala po. Ngek. Ano ba yan? O yun ang mga babayan ka, huminahon lang kayo mga OFW sa ibang bansa. Salamat po at ako'y unti-unting babalik. Ingat po kayo. Bye!